Pero ang totoo nun, hindi ko nilang pinapansin eh. Kaya lang malakas ang loob ko magsalita is nung sinabi ni Presidente, mahiya kayo. So ang isip ko nun, seryoso siya. Kasi pag hindi kasama yung Presidente, walang mangyayari dito eh. Di ba? Kahit sabihin ko yan, kung hindi kasama yung Presidente, walang mangyayari. So noong una, hindi lang ako kumikibo. Pero kahit tignan nyo yung history, unang nagsalita ako dyan, other than the reason for impeachment was noong pagkatapos ng SONA, di ba? Number 1 yan. Number 2, ano yung pangalawang... Pangalawa, masama lang daw loob mo kay... Di ba sinabi ko, right? Sabi ko, kahit matanggal siya, hindi ko tatanggapin yung pagiging speaker. Hindi ko naman talaga tinanggap eh. Because nakwento ko na yung conversation namin ng tatlo, di ba? So pinagalitan niya, number 1 yun. Number 2, kaya ako nabuhayan ng loob because sinabi niya doon sa SONA, di ba, na mahiya kayo. Eh obvious naman ang sinasabihan ng mahiya kayo, yung mga nahandun, hindi naman yung mga nanonood, di ba? Sino ba yung sinasabihan nun? Pero ang tagal na eh, di ba? Wala pa ring big fish hanggang ngayon eh, so nakakainip na. Hindi niyo po ba naisip na doon sa time na sinasabi ninyo, kayo po nagkwento na pinagalitan ni Marcos si Romualdez? So may alam si Marcos sa nakawang nagaganap? Hindi, alam niya, natuklasan lang niya yun nung time na yun eh. Kasi may nagsumbong sa kanya. Okay? Ang nangyari kasi doon, ganito, no? Ang sinumbong sa kanya exactly is yung mga foreign assisted projects hindi pinopondohan. Kasi, di ba, lahat na naman ng tao alam to, it's because yung linalagay nila sa unprogrammed yung foreign assisted projects na dapat may counterpart tayo, tapos yung binibenta nilang proyekto, yun ang linalagay nila sa program. Kasi, kung ilalagay mo sa unprogrammed yung binibentang proyekto, walang bibili. Kasi hindi siya naka-line item, hindi sigurado. So, linalagay niya sa unprogrammed, tapos yung mga binibenta nilalagay niya sa program. So, pinagalitan niya noon. At sinabi niya na dapat ayusin yan sa BICAM. Kaya lalong nagalit is because hindi inayos sa BICAM. Pero kung nakikita na pala ni BBM yung problema noong time na yun, may nagsumbong na sa kanya, tapos nagkaroon ng BICAM, bakit niya pinirmahan? Hindi, okay, ganito. Pagkatapos, di ba, sa tingin ko, ang opinion ko, no, hindi ko sure. Ang tingin ko, worried sila doon sa reenacted budget. Yun ang tingin ko. Kaya ang ginawa naman noong time na yon is, di ba, ang ginawa dahil ang daming pinasok, di ba? Kaya ang ginawa niya noon is hiningi, una in FLR, pinahold lahat ng insertions ng House tsaka ng Senate. Number 1. Number 2, hiningi sa Speaker tsaka sa Senate President at the time, Chis Escudero, yung listahan ng mga insertion. Kasi siyempre, pag tinanong yung Senate President, bakit nagkaganito? Sabi ng Senate President, yung House gumawa niyan. Pag tinanong yung House, sasabihin naman ng House, hindi, Senate ang gumawa niyan. So, kinuha lahat ng listahan. So, ang nangyari nun is, nung kinuha lahat yung listahan, yung Senate, sina Chis, binigay within 3 days. Yung House, Marso na, hindi pa rin binibigay yung listahan ng insertions nila. So, tinatago nila. So, when you say yung FLR, di ba, for later release? For later release, So, can you say now na until now, hindi pa nare-release yun? Hindi, kasi may mga legitimate projects naman. Kasi doon sa, ang pinahold is yung buong insertion sa BICAM. Hindi naman lahat ng insertion masama eh. Kasi ang insertion talagang nagkakaroon ng amendments naman yun eh. Sinasabi ko nga, kaya tinawag na insertion yan kasi dati nung hindi pa computerized, sinisingit yan last minute. Kaya nagkaroon ng word na insertion. Ngayon, may mga legitimate. Kahit ako, nag-request ako na bigyan ng amendment doon sa budget. No? Pero hindi ako member ng BICAM. So kasi legitimate, nakita nila, pinagbibigyan. So ang ginawa doon, lahat ng legitimate, pinago. Pero yung huling nakita ko yung listahan was July 29, 2025. Merong mga 80 billion na talagang hindi na pinayagan. So yun ang nangyari nun. At yun yung sinasabi ko
na dahilan kung bakit. Kasi alam ko na insertion, di ba? So yun yung sinasabi ko na nung first impeachment, yun ang dahilan kung bakit nila pinilit. Because it does not make sense, di ba? Feb 5, last session day namin. Okay? Ang susunod na session is June 2. So sabay naman kami na Senate. So alam namin sa House na wala nang oras yung Senate para talakayin. Okay? Bakit ipipilit yung impeachment ng Feb 5 kung June 2 pa yung tatalakayin sa Senate? So ang sabi ko noon, ang dahilan talaga noon, ng Feb 5, no? Hindi rin ako pumirma noon. Sabi ko, ang dahilan noon is because na FLR yung mga binentang proyekto. At kung may kilala kayo sa DPWH, magtanong-tanong kayo, nung time na yon, medyo rattled na yung mga contractor kasi binayaran na nila yun eh. Tapos in FLR, paano mangyayari? So yun ang mekanismo na ginamit para hingin na i-release. Kasi alam ko yon dahil noong March 25, tinawagan ako ni Congressman J.J. Suarez. Sabi, request mag-meet kami ng gabi sa Manila Golf. So nag-meet kami. Sabi niya sa akin, Toby, tulungan mo naman kami na ilabas yung mga ano. Sabi ko, bigay niyo sa akin yung listahan ng proponent. Kasi ayaw nila ibigay kay SecMe na pangandaman ng DPWH noon yung sino yung proponent. Okay? So sabi ko, ilisulat niyo, ilabas niyo yung sinong proponent. Sabi niya, paano yan? May namuhunan na dyan. Sabi ko, hindi ko problema yan kung may namuhunan dyan. Bakit niyo naman binenta yung, ang eksaktong word ko, bakit niyo naman binenta yung political capital ng presidente? Tapos nung hindi siya doon, sabi niya, pinangako natin yan doon sa impeachment ni VP Sara. Sabi ko, hindi ko alam yan kasi di man ako pumirma. So tinanong ko si presidente, sabi ko, sir, pinangako daw yan sa impeachment. Sabi niya sa akin, Toby, walang usapang ganun. Hindi natin i-release yan dahil yan sa bagay na yan. Pero nung sinasabi ko yan, nung Marso, walang gusto maniwala sa akin, di ba? Sabi, sinungaling ako. Ano nangyari nung pinatawag sa Senate Blue Ribbon Committee? Lumabas na totoong may bentahan. Di ba? Hindi lang si Engineer Bryce Hernandez, Engineer Alcantara, sino pa ba? Yusek Bernardo. Sinabi naman talaga na may bentahan, di ba? So, totoo yung sinasabi ko noon. So, yun yung sinasabi ko na doon sa first impeachment, nagkaroon ng bentahan talaga ng projects at yun yung naging incentive. Kaya, nung mga nakabenta, hindi naman lahat eh. Yung ibang congressman, ginamit na lang yun na tinakot-takot. Number 2, yung mga congressman noon, which makikita nyo naman doon sa mga Facebook ng mga pumirma, di ba sabi nila, pasensya na po kayo, pumirma kami kasi... Hindi yung project. Kasi yung projects naka-FLR eh. Di ba sabi, ihinto yung ayuda, AIX, AKAP, TUPAD, tsaka yung pinakamahirap doon yung MAIP. Sila mismo nagsasabi yung mga pumirma eh. Tsaka alam ko naman first hand na hinold talaga doon sa mga hindi pumirma eh. Pero kung let's go back to Okay. your controversial Okay. statement Okay. regarding kay VP Sara Duterte. So, sinasabi nyo na parang hindi maaareglo si VP Sara Yes. Duterte. So ngayon, would you say na talagang hindi kaya ni Marcos na panagutin itong mga congressman ngayon? Alam mo, Or naaareglo ba ang presidente? hindi ko pwedeng hulaan kung ano yung dahilan bakit Walang nangyayari. bakit mabagal eh. Pero 'di ba, ang sabi ko noon openly on the very first time, pinsang buo niya si Martin Romualdez, 'di ba? So ang problema doon sa sitwasyon niya is kailangan niyang patunayan eh doon sa tao. Ang expectation ng tao since pinsan mo, absueltohin mo o proprotectionan mo. So ang sitwasyon niya is kailangan niyang patunayan sa tao na hindi na proprotectionan. So nung sinasabi ko yung mga bagay na yun, nagagalit sila. Hindi ba tama? Hindi ba tama na sabihin ko sa'yo, oy, kailangan ang iniisip ng tao, proprotectionan mo yan dahil pinsan mo yan. Dapat patunayan mo sa tao na hindi mo proprotectionan. Anong masama dun? Wala naman akong sinasabing masama dun. Pero do common you sense think yun. yung ICI na ginawa ni Marcos sa failure o gawa-gawa lang yon para lang for optics lang?
Okay, yung ICI, magagaling yung mga in-appoint niya, di ba? Kaya lang, ang disappointment ko doon sa ICI is nag-file ako ng batas para maging institutionalize siya. Yung infrastructure, Independent Commission Against Infrastructure Corruption. So, final ko yon, naka-break kami, undas break. Tapos, nung naka-break kami ng undas break, pagbalik namin ng November 13, minarathon hearing namin yon 1 to 6 p.m. So, natapos. Tapos, pinatay lang nung mga hindi na pinalusot sa Congress. So, LEDAC measure yun, di ba? Kasama siya sa LEDAC measure. So, anong ginagawa ng mga kasama namin sa Congress? Bakit nila hindi pinapapasa yung priority bill ng presidente? Ako naman, kung ako yung presidente, kakampi ko yung mayorya, dapat sumunod sila doon sa LEDAC measures ko, di ba? Pinagmamalaki nila na may pinasa silang 18 LEDAC measures. Eh bakit yung ICAIC bill ayaw ipasa ng mga kampi ng presidente? So that just shows talaga na talagang may mga nahandun sa Congress na takot sila dyan sa investigasyon na yan. So, anong sa tingin ninyo? Sino ang problema? The President, the former Speaker, or the present Speaker? O baka naman pati yung anak niya? Sino sa tingin ninyong problema? But every time na sinusolusyonan ng corruption, like what you said, yung bill na gusto ninyong mangyari, walang nangyayari. What's the problem in the Congress? Okay. Definitely yung former speaker, maliwanag na yun eh. Hindi magagawa ni Saldico lahat ng mga to kung walang approval ng former speaker. Sa tingin ko, hindi naman pwedeng magawa ni Saldico yon nang walang approval. Okay. Yung bagong speaker, si Boji, yun na nga eh. Yun ang, alam mo, mabait siya, kaibigan ko siya. Pero di ba dapat gawin niya itong mga bagay na to eh. Si majority leader naman, siya yung majority leader eh, di ba? Ang LEDAC bill yan, so it's a LEDAC measure of Malacanang. You are the majority leader. Di ba dapat ipasa mo yung LEDAC? Unless, hindi ko na alam, hindi na ako masyado nakikipag-usap. Ano ba yun? Nape-pressure sila sa mga kakampi nila, iniisip nila na pag tinuloy nila to, iiwanan sila ng mga kakampi nila. But para sa akin, yung mga politiko, you cannot satisfy them eh. Politiko din ako, kasi taon lang maghusga. Ang politiko, ang iniisip nila lagi is yung interest nila, di ba? 2 years na lang presidente si BBM. Pag hindi na presidente si BBM, wala na, iwanan na kayo niyan. Di ba? So, ang pinakamahalaga, habang nahandyan ka, gawin mo yung tama, hindi yung papasayahin mo yung politiko. Dahil yung politiko, wala yan eh. Pag wala ka na sa pwesto, Pero ito. Pero tapos na, wala na. Pero kung dugtungan ko yung sinabi, kasi sinasabi nyo na hindi dapat baliwalain si speaker, dating speaker, na hindi niya ipagtatanggol. Pero dito nakukonfuse yung taong bayan eh. Dahil andun yung anak niya. So, napaka-imposible or ayaw maniwala ng taong bayan na inosente, si Sandro, isipin nyo, mahiya naman kayo. Yun ang binanggit, pero yung anak mo andun. Tapos nagagalit siya, ilang bahay ba sa Forbes ang gusto ninyo, etc. etc. Pero yung anak mo ando doon. So, masasabi man nating inosente si Bongbong, inosente rin yung anak. Alam mo, syempre, pag ako nagsabi na alam ko, dapat first-hand information, di ba? Ito kasi, hindi ko alam kung anong sitwasyon niya. No? But the point is, ilagay natin dun sa trabaho niya, di ba? LEDAC measure. So kung LEDAC measure yan, ba't hindi nila sinama doon sa 18 LEDAC measure? Wala na yun, tapos na yun eh. Wala nang pinag-uusapan doon. Nagka-agree na kami lahat ng author kung anong version ang ipapasa. Kong, ang tanong ng taong bayan, pwede ka naman sumakay sa mga trip nila, sa mga ginagawa nila. Unang tanong, bakit iba yung landas na pinuntahan mo? Bakit ka kumonta sa kanila? Tutuusin, magkamag-anak si Pangulo at si Speaker Romualdez, then relative kayo. Pangalawang tanong, may usap-usapan kasi, kaya po kayo nagagalit kay Speaker Martin Romualdez dahil nag-expect daw kayo na
maging Speaker of the House. Parang, Okay. Yeah. So, bakit hindi ako sasama sa kanila? Masisira ako doon, di ba? Ibig sabihin, pag sumama ako sa ganong usapan, masisira naman ako. Bakit naman ako sasama doon? Pero ang totoo nun, hindi ko nilang pinapansin eh. Kaya lang malakas ang loob ko magsalita is nung sinabi ni Presidente, mahiya kayo. So, ang isip ko nun, seryoso siya. Kasi pag hindi kasama yung Presidente, walang mangyayari dito eh. Di ba? Kahit sabihin ko yan, kung hindi kasama yung Presidente, walang mangyayari. So, noong una, hindi lang ako kumikibo. Pero, kahit tignan nyo yung history, unang nagsalita ako dyan, other than the reason for impeachment was noong pagkatapos ng SONA. Di ba? Number 1 yan. Number 2, ano yung pangalawang... Pangalawa, masama lang daw loob mo Hindi. kay... Di ba sinabi ko, right? Sabi ko, kahit matanggal siya, hindi ko tatanggapin yung pagiging speaker. Hindi ko naman talaga tinanggap eh. At in-offer ba sa iyo yun, Kong? Hindi, ganito nangyari niyan eh. Siyempre, nung tatanggalin na, nag-uusap-usap kami nila Albi, Benitez, tsaka ni Duke. So, nung tinanong kung interesado ka, sabi ko hindi. So, si Boji na lang. So, sinuportahan ko si Boji noon. Kaya nga, di ba, nung unang nagsimula kami ng 20th Congress, independent ako. Tapos, nung si Speaker Boji ang naging speaker, bumoto ako sa kanya. Pero, hindi ako tumanggap ng kahit anong chairmanship, kahit nga membership, hindi ako tumanggap. Kasi sabi ko, tignan ko muna. Baka naman hindi rin masusunod si Boji dito, ano gagawin ko? Di ba? So, kung sinabi nyo kanina na hindi magagawa ni Saldico kung wala si Martin Romualdez. Yes. Ang pinagtatakahan po ng mga netizen at mga kababayan natin, bakit tinatrabaho or talagang willing hulihin ng administrasyon si Saldico, pero bakit hinahayaan si Martin Romualdez? Hindi ko alam kung ano yung frustration. Kaya nga di sabi ko, ako frustrated, ako disappointed. Sinabi ko rin dun sa same interview na yun. No? Even si Saldico, hindi ko alam kung seryoso ba talagang hulihin. I mean, di ba, nung unang-una, sinasabi ko doon sa DFA, kanselahin yung passport. Sinasabi nila, nako, legally, hindi pa pwedeng kanselahin yan, di ba? Hindi ako agree sa DFA noon eh. Kasi pag nakasulat doon, unless kung national security, pwede mong kanselahin. Eh di ba noon nagkakagulo nga because of Saldico? So pwedeng national security issue yun. Pangalawa, may abogado naman si Saldico. Di kanselahin mo, pag question, depensahan nyo. Pero hindi ko na matanggap yung stand na hindi pa pwedeng kanselahin. Sumunod, ang tagal na noong sa Sandigan Bayan eh, di ba? Nung dineclare siyang pugante. Tayo, mga tao, siguro kung mag-email ka, I mean, sa normal na buhay natin, kahit negosyo, kahit personal, pag mag-email ka, hindi mo makuha yung resultang gusto mo, ano gagawin mo? Di ba pupuntahan mo? Ito, wala pang pumupunta doon sa part ng gobyerno doon sa Portugal eh. Di ba dapat magdala sila ng high-level team na pumunta doon sa Portugal para kausapin yung mga counterparts nila doon. So, posible po yun, Kong, no? Kung halimbawa, desidido talaga sila na pauwiin si Saldico, pwede lang puntahan doon, then makiusap doon sa gobyerno ng Portugal para may balik si Saldico dito. Human nature yan, di ba, sa atin? Sa atin lahat, di ba, mag-email muna tayo. Pag hindi makuha sa email, kung talagang mahalaga sa iyo yung bagay na yon, whether negosyo o personal, pupuntahan mo eh. Yes, tama. Di ba, I mean, natural tendency ng tao yan eh. Si Kong Tevez nga, no? Ilang balik-balikan Oh, nila yun. dun eh. Di ba? Nagawa nilang paraan. Di ba? Kaya nga po nagtataka yung mga tao. Kasi Hindi, nagtataka rin ako. si Tevez, madali nila na pauwi. Tapos ngayon, ito na napakalaki ng kasalanan eh. Kumbaga, niloko niya buong sambayan ng Pilipino. Sabi ko Ang nga, tagal na eh. sinasabi ko, hindi linoko, inapi eh. Di ba? I mean, yung ang tagal ko na, pang-5 balik ko na pang-4 na balik ko na sa Congress na 19th Congress, 20th Congress, pang-5 term ko na, wala pa akong nakikitang ganyang klaseng
At kung anomalya. pangalawang tanong ko, katulad doon yan, di ba? Kaharap ka nung pinapagalitan si Martin Romualdez, si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niyo po ba naisip na baka gawa-gawa lang nung magpinsan yun? Parang drama lang nila yun? Hindi ko naman... Alam mo, naisip ko rin yun. Bakit parang- sinama ka pa eh? Ba't sinama ka pa? Ano Hindi, pong sapat na dahilan? Hindi, kasi ano yun eh, Sunday yun, tandang-tanda ako. Di ba may Sunday lunch, di ba? So pinapasok kami sa loob. Hindi naman siguro ako din niloko, no? Huwag mo naman akong pagmukain tanga. Gusto mo yata magmukha akong... Hindi, ano rin po kasi, siyempre, nasa Vox Populi tayo. Ito ay opinion. Opinion po kasi ito ng pangkalahatan yung, Hindi naman masarap yung na isipin tinano ko. namin. Hindi naman masarap na isipin ko, tanga ko na. Parang ang labo lang ho kasi na si Saldi ko hinahabol tapos si Martin Romualdez Hindi, pinapagalitan pero at lang. that time, in fairness, no? Ang ginawa namin noon, di ba, nung hindi sinunod yung instructions, di ba, ang ginawa namin noon, pag-resume ng Congress, tinanggal namin si Saldi, di ba? As Committee on Appropriations. Pero kung sundan ko lang sinabi nyo, di ba? Sinabi nyo, hindi naman na posible na makagalaw si Zaldico nang walang ni Martin. Pero sa tingin nyo po ba, hindi makakagalaw si Martin nang walang ni BBM? I mean, in fairness, no, wag kayong magagalit. Ang opinion ko, kasi the first 2, before that happened, parang buo yung tiwala niya eh. Kasi pinsan ko, hindi naman siguro to, hindi naman ako papahamak. Tingin ko ganun. Yun ang opinion ko eh. Buo ang tiwala eh. Kaya rin ako naniniwala na nagalit because, di ba, kung isang tao pinagkatiwalaan mo, tapos pinahamak ka, natural, magagalit ka. Pero kung that's the way na nangyari, but until now, ganun pa rin ang nangyayari. Which is, di ba, sana, nawala na si Romualdez. Kaya lang halos inulit din yung 2025 budget style of corruption ngayong 2026. In what sense? Meron pa rin mga insertion, may mga allocation pa rin na binabanggit ng ibang mga congressman. Okay. Dito sa BICAM dito, walang insertions eh. Wala akong alam na insertion. Di ako member. Pero bigyan ko lang ng chance na i-clarify. No? Alam mo yung mga kalaban ko, o yung mga kakampi ni Martin. Kasi di ba ang dami yung trolls eh. Every time sigurado ko, pagkatapos ko mag-interview sa inyo dito ngayon, masaya na naman yung mga trolls niya kasi kikita na naman sila eh. Bawat banat yata, merong, ano yun eh. So, tinitira nila ako dun sa 2026 budget kasi sinasabi na nag-insert daw ako ng 900 plus million o amount. Ang totoo kasi niyan, may minimum bawat isang distrito. So, nabotas, ang minimum dapat is 1.410. Tapos, nung dumating si Sec Vince, naging 326. So, siyempre, nagreklamo ako. Ang minimum dapat na nabotas is 1410. So, binalik lang. Hindi nga binalik yung buong amount eh. Nagbalik lang na 900. So, 900 plus 300. So, 1.116 lang ang napunta sa nabotas. So, sinasabi nila insertion yun. Hindi insertion yun. Binalik lang ang DPWH at hindi galing sa Congress yun. DPWH, kinorek lang yung kanilang mali.